Sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang iginagalang nating pambansang watawat ngayon ay formal na naideklara ni dating Pangulong Manuel Quezon sa kanyang Executive Order No. 23 noong March 25, 1936. Nakasaad sa batas na ang lahat ng pambansang bandilang gagawin ay pare-pareho na ang itsura, laki at kulay. Kasabay naman ito ay sinasabing naglaho na at nabaon sa limot ang tunay na itsura ng unang watawat na iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. At makalipas ang maraming taon mula nang ito'y huling makita, inilabas ng angkan ng namayapang general ang sinasabi nilang unang watawat ng Pilipinas na siya umanong dapat muling itaas sa Kawit, Cavite sa darating na pagdiriwang ng kaisandaang taon nating kalayaan sa Hunyo 12. Narito ang aming follow-up report. Nitong ika-17 ng Mayo, nagsimula ang reenactment sa paggawa ng watawat natin sa Hong Kong, kung saan muling isinadula ng gobyerno ang pagtahi ng unang watawat ng Pilipinas na matyagang ginawa noon ni Ginang Marcela de Agoncillo, ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Lorenza de Agoncillo at ang pamangkin ng bayaning si Dr. Jose Rizal na si Delfina Rizal Herbosa. Nito namang 28 ng Mayo, muling isinabuhay ang unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa bayan ng Alapan, Cavite, kung saan nagwagi ang sandatahang Pilipino laban sa mga Kastila. Subalit, kinikwestiyon ng Emilio Aguinaldo Foundation ang reenactment na ginawa ng gobyerno na ang watawat na ginamit ay ang ipinag-utos noon na gamitin ni Pangulong Manuel Quezon. Kung reenactment, we are not talking of 1936. We are talking of 1898. Kasi yung Battle of Alapan, 1898, May 28, 1898. Yung hoisting, official unfurling of the flag, June 12, 1898. Kung i-reenact natin ito, dapat yung flag na ginamit noon ang gagamitin din para tunay na reenactment. Inakyat ng grupo ng MGB ang Baguio City, kung saan matatagpuan ang 3 sa 4 na watawat na pinakaiingat-ingatan ni General Emilio Aguinaldo bago siya namatay noong 1964 sa edad na 75 taong gulang. Isa dito ay ang regalong bandila ni General Gregorio del Pilar na nakuha mula sa natalo nilang pwersa ng Kastila. Makikita dyan, nilagyan niya ng simbolo ng ating watawat. May mukha na rin yung araw dyan at may napakaganda at napakaromantikong dedikasyon si Gregorio del Pilar. Isa kay General Aguinaldo at saka isa doon sa kanyang inang bayan, lalo na sa Bulacan. Napakayaman din sa kasaysayan ng watawat na may kulay itim, pula at tatsulok na puti na nasa gitna ang mythological sun o araw na may mukha na ginamit naman ni General Emilio Aguinaldo sa kanyang pakikipaglaban sa mga Amerikano. Nawala ito sa panahon ng labanan at formal na naibalik ng pamahalang Amerikano kay General Aguinaldo noong 1957. Na patunayan nga na ito ngayong naagaw dahil nga sa pagkakaturn over nito ni Ambassador Bolin sa kay General Emilio Aguinaldo. Sa katunayan nga, maraming mga larawan si Aguinaldo, silang dalawa ni Ambassador Bolin na itong bandera mismong ito yung turn over ni Ambassador Bolin. Makikita naman natin siguro talagang ito'y nababahiran na ng maraming dugo. Sa mga kwento, talagang dugo ito. At sa yung tela naman, makikita natin medyo punit-punit na. Ayun, may kamparoon. Mayroon pa doon sunog. At ang pinakakatangi-tangi sa lahat ay ang watawat na sinasabi ni General Aguinaldo na unang tunay o orihinal na watawat ng Pilipinas na nababalutan na ng net dahil sa nagkakahiwa-hiwalay na ang mga tela nito. At mapapansing ang araw nito ay may mukha din, katulad ng mga ibang watawat at personal seals ni General Aguinaldo. Ito ay merong 3 5-pointed stars, na sinasabi nga ni Aguinaldo nung nagre-represent doon sa
tatlong malalaking pulo natin, no? At yung mga katabi nila. Ngayon, ang isang distinctive feature ng flag na ito, una-una yung mukha, pangalawa yung embroideries nito, burdadong-burdado to kasama ng sun, at ito ay may tinatawag na wreath, ano, na nandoon nakaburda yung tatlong ideals. Nakaburda sa watawat ang adhikain ni General Aguinaldo na libertad, hostisya, igualidad. Pag binaliktad mo ang watawat ay iba rin ang nakaburda. Yung sun, mythological pa rin, pero iba yung pagkakaburda. Ang suspecha namin dito, nagpigisa sila ng gawa para mapabilis niya. Tapos saka pinagdikit. Although yung wreath, halos pareho, no? Ang nakasulat dito, Fuerzas Expedicionarias del Norte de Luzon. Yung like that, no? Ito, makikita natin dun sa mga later on seal ni Aguinaldo, lalo na nung nanggaling nandun na siya sa may Malolos at lumalaban na siya sa Amerikano. Ito na yung parang pinaka forces niya, revolutionary forces. Isa si Ginang Felisa Jokno, 82 taong gulang na, at dating sekretarya ni General Aguinaldo, ang nagpatunay na ito ang sinasabi ng general na unang watawat ng Pilipinas. Katunayan ng ideklara noong 1962 ni dating Pangulong Diosdado Macapagal ang June 12 bilang araw ng pambansang kalayaan ng Pilipinas, ay ito mismo ang iwinigayway ni General Aguinaldo. Sabi niya, yung meron siyang intention, yung bahay niya sa Kawit, to donate to the government. Pero i-donate niya at that very moment na dineclare ni Macapagal ng June 12 mo. At saka siya ay may sakit noon. Para bang dumakas? Nakapunta dyan sa grandstand. Doon to, kasi yun yan, akong taga-ingat ng bandera, kaya alam ko noong, sa loob ko lang, hindi ko naman itong bandera, para kaya iingatan masyado, na huwag baka mawala, ganyan. At kahit noong hindi pa kinikilala ang June 12 bilang araw ng kalayaan dahilan sa takot sa Amerikano, ay pinagdiriwang na ito ni General Aguinaldo sa kanyang balkonahe kasama ang watawat. Hindi maaaring hindi niya ilalabas yan either to naiwagayway o nakatayo sa flagpole. Eh kung yung ba naman hindi importante sa buhay niya, akin sa loob ko lang, kung bakit naman mamahalin ng sobrang ganon? Nalatala din sa mga lumang pahayagan ng ilang selebrasyon na ginawa ni General Aguinaldo sa araw ng kalayaan na kasama ang watawat. Tulad ng larawan na ito na nakasaad na nagmarcha si General Aguinaldo kasama ang ilang daang mga veterano sa ika-48 anibersaryo ng kalayaan ng bansa. May artikulo din sa Manila Times noong June 13, 1954 na may 7,000 veterano ang nagtipon-tipon sa tahanan ni General Aguinaldo sa Kawit, Cavite. At doon ay muling tinaas ang unang watawat na kupas na at may tama pa ng bala. Ika-27 ng Marso 1953 naman, nalathala din sa Manila Times ang watawat na siyang orihinal na bandila ng unang Republika ng Pilipinas sa isang international fair na dinaluhan ni General Aguinaldo at ang may bahay niyang si Maria Agoncillo. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin kumbinsido ang National Historical Institute, bagamat malaki ang posibilidad na may mukha talaga ang araw ng unang watawat noon base sa mga naiwang sulat ni General Aguinaldo. Sinasabi ni Aguinaldo na yung sun may muka. Pero hindi na banggit doon kung anong itsura ng race. Ibig sabihin, madaming race na nagawa Merong linear, merong solid. Ayon pa sa NHI, wala ring dokumentong magpapatunay ng unang watawat ng Pilipinas na iwinagayway sa Cavite ay may laurel sa gitna. Ang paliwanag naman ng Emilio Aguinaldo Foundation, gayon din ng ilang historia. Siguro nung una, ito lang ang nakalagay. Pero nung natapos na yung nagkaroon na ng digmaan, nagsiklab na nasa Malolo sila, maaaring pinagawa niya ito. Kasi itong flag na to, kasama niya to eh. So, habang nandun sila sa Malolos. Pero siguro dinagdagan na lang ng kung ano. So may ibang bandera, may mga independensya, may Viva Pilipinas, Viva Pilipinas or something nakalagay. Kanya-kanyang dagdag na yun.
Sinabi rin ng NHI na hindi silk kundi cotton ang watawat na nasa kamay ngayon ng pamilya Aguinaldo. Kasi sinabi ni Marcela, yung tumahin ng plug, doon naman sa kanyang tala, yung tala ng kanyang buhay, sinasabi niya doon na silk yung plug, pero doon sa yung nasa Suntay family, cotton. Pero papag-aralan pa uli ng NHI. Kasi galing kami doon noong February, kumuha kami ng sample ng thread. Siyempre hindi mo naman pwedeng kuhanin ng malaki. Sinuri din ng dekano ng UP Home Economics na si Dean Lydia Arribas ang watawat ni Aguinaldo at siya rin gumawa ng replika nito. Ayon kay Dean Arribas, wala nang natira sa pahalang na sinulid ng tela ng watawat at puro tuwid na sinulid na lamang ang naiwan. Yung direction na yon, the warp, wala. All ganyan na lang. All ganyan. Ano which is cotton. Bakit yun ang natitira? Yung ganito na lang. Cotton will stay longer than the ano because it's cellulose. Protein yung isa eh. Silk is protein. It will melt easily. Pero yung cotton. So it lasted. It's possible that the material, the fabric used was really made of cotton and silk. Nagdududa din ang NHI na ang watawat na kiniklaim ng mga Aguinaldo na ginawa ni Marcela Riagoncillo ay hindi kayang tahiin ng 5 araw lamang na gaya ng nakasaad sa kasaysayan. Hindi ka panipaniwala na matatapos ng 5 days na yun nasa Suntay. Kasi sa sinsin nga ng trabaho, tapos gumamit pa sila ng mga gold thread na mahirap tahiin. Subalit sa experience naman ni Dean Arribas na siyang gumawa ng replika. I figured out makakaya nila. Makakaya nila sa 5 days. Kung original, give me an original embroidery, we can do it fast. Compare the two, no? Compare the activity, kaya siguro naman. Kasi original sila eh. Ayon sa NHI, may naiwang ding sulat si General Aguinaldo na nagsasaad na nawala ang bandila. Sabi na wala kasi naiwan niya, no? Pero after a time, may dumating na veterano. General, naiwan ho ninyo ang bandera niya. Kaya buhat noon, lalo na niyang ayaw pabayaan yung bandera yun. At para naman sa ilang historians, We take the Aguinaldo's word for it, na yun na ron. At saka nung araw yun, throughout the Aguinaldo's life, nandun yun sa bahay niya. Kung hindi man yun ang original flag, it must have been one of the early flags na ginawa. isa rin sa matibay na pinangahawakang ebidensya ng Aguinaldo family ay ang huling interview ng pahayagang Manila Bulletin kay Marcela de Agoncillo, ang bunsong anak ng gumawa ng unang watawat sa Hong Kong. Nung tinanong ko rin siya noong 1985, yun ang pinaka-recent sa nakita namin na pagpapatunay na ito yung first Philippine flag. Sinabi nga niya na itong first Philippine flag na tinahin ng kanyang nanay, ito yung nandito sa custody ng foundation. Naniniwala din ang Aguinaldo family na navy blue at hindi ang pinagtibay ng batas na royal blue ang orihinal na kulay ng asul ng unang watawat ng Pilipinas. Ito yung first net, ito yung second net, itong medyo mas darker. At ito na talaga yung kulay niya. Yung ayan. Mabibilang mo na talaga halos yung hibla eh. Kalbo na halos siya, ayan. Ayan. Dark pa rin siya sa kabila nung pagiging halos 100 taon na pala niya. No? Dark pa rin siya. So sa makatuwid talagang navy blue siya. Ayon din sa istorya na si Dr. Luis Neri ng La Salle University na malinaw sa Acta Proclamación de Independencia na diniklara ni General Aguinaldo ng kulay ng watawat ng Pilipinas ay isinunod niya sa kulay ng watawat ng Estados Unidos. The colors in our present flag were adopted in honor of the flag of the United States and as a sign of thanks for America's help and protection in those days. At kaya lamang naglitawan ang ibang kulay na asul. Dahil kasi nga nung inutos ni Aguinaldo na magsagawa ng mga duplicate nito para ipadala sa iba't ibang mga lugar, kung ano lang yung nakuhang mga tela na kulay asol ng mga tao. Dahil kasi nga revolusyon
magulo ang panahon. Kaya kung ano lang yung nakuha nilang block, At ang tangi lamang hiling ng pamilya Aguinaldo ay maitaas ang watawat na ito sa selebrasyon ng 100 taong kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite na tulad ng ginagawa ni General Aguinaldo noong siya'y nabubuhay pa. Nananawagan ako sa ating ahensya, lalo na kay sa butihing Professor Samuel Caytan nang nagkaroon ng magandang layunin noong roundtable discussion para mailabas ng katotohanan nito na suportahan na makita in time ng mga tao ang kagandahan ng flag na ito sa June 12 para sa ganun sa isang minuto man lamang maramdaman natin yung maramdaman nila lalo ng mga tao yan kababayan natin na maramdaman nila yung naramdaman na inspirasyon at patriotismo at nasyonalismo ng mga ninuno natin noon. Inamin ni NHI Executive Director Samuel Tan sa grupo ng MJB na inirekomenda niya sa National Centennial Commission na i-display ang replika ng watawat ni General Aguinaldo sa Alapan, Cavite. Subalit hindi ito nagawa ng komisyon dahil kapos umano sila sa preparasyon. Sinabi naman ng historian na si Samuel Fernandez na kung hindi maitataas sa Kawit, Cavite ang orihinal na watawat na siyang laging dinidisplay ni General Aguinaldo tuwing araw ng kalayaan, ay mayahambing ang gagawing selebrasyon sa 100 taong kalayaan ng Pilipinas sa isang birthday party na wala naman ang may kaarawan.